350,000 nga po exempted na daw po sa pagbabayad ng tax. We're talking about withholding tax here, right? That is correct. No? Ito Okay. yung withholding tax sa mga salaried employees. Okay. Ito yung mga 1530 na binabawasan tuwing may paycheck. Sila ito Okay. yung mga regular employees effectively. Sa inyo pong unang pag-aaral, Congressman Miro, mga ilang bilyon ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno kung ito ipatutupad? Well, dalawang hakbang po yung pagliliberalize o ginhawa na dinadala. Una ay yung gross income ay dati 250, gagawin po natin 350 ito, ang exempted. Tapos pagdating naman po sa 13th month pay, ang exempted po dyan, Ted, hiwalay na batas ay 90,000, gagawin itong 120,000. So sa bawat liberalization o pagtataas ng exemption ay may kanya-kanyang revenue loss. Pagdating doon sa 250 to 350, umaabot yan ng halos 38 billion. So in total, aabot halos lahat yan ng mga between 45 to 48 billion ang revenue loss po. Okay, so 40 to 50 billion i-round off po natin. Kapag ganyang kalaki ang mawawala, saan po kaya balak kunin ng gobyerno? Well, ang ipipresenta ng DOF ay isang package. Ted, alam mo naman, tuwing meron tayong isang pagpapaluwag, meron din tayong dapat pagkunan para punuan yung nawawala. At ang kagandahan dito is ang balak ng gobyerno is patawan yung health-related na mga activities. Katulad ng tabako, katulad ng mga pag-a-adjust sa sugar-sweetened beverages o yung mga inumin na nagkakos ng diabetes lalo sa kabataan. Meron na ngayon yan, kailangan lang i-adjust. Meron na rin sa tabako, pero meron sa vape. Yan ang isa pinakamalaking anomalya ngayon na biggest cause ng ating pandemic sa ating kabataan, itong vaping, ay napakababa ng taripa na ating ini-impose. Okay. Meron din po pagdating sa expensive automobiles, yung mga mamahaling sakyan lagpas po ng 8 milyon, tataasan po rito ang buwis. Ito po yung initial na mga compensating measures. Pati po yung single-use plastic. Yung mga sachets, lahat po yan, walang pinapataw ngayon. Pero yan po ang nagkakos ng karamihan ng VAT. Dito po sa Marikina, nakikita namin galing sa ibang bayan. So, sin taxes po ang ating ipangpupuno po rito. Okay, sige po. So, ibig sabihin, sa bawat mawawala, kinakailangan maghabol ang gobyerno sa koleksyon. So, magdadagdag po sila. Ang inyong panukalang, ang inyo po sinasabi na panukalang DOF, yung mga binanggit ninyo. Sweetened beverages. Sa ngayon po kasi meron na ito, 6 pesos to 12 pesos po per liter, depende nga doon sa produkto. Pati ho yung mga 3-in-1 coffee, yung pong usually po na kinukonsumo ng mga nasa laylayan ng ating pong komunidad na naman ang tatamaan dito. Bagamat kaninyo, yaan para din sa kanila pong kapakanan daw dahil nga sa diabetes na prevalent. Yun ho ba yung binabanggit nyo? Hindi pa namin nakikita yung buong listahan kung ano yung papatawan sa single-use plastic. Pero very specific ang recollection ko na ang 3-in-1 ay hindi kasama dahil ito ay kinukonsumo ng ordinaryong mamamayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.